Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer sa paakyat, medyo hirap na raw itong sasakyan niya. Tinesting ko nga mga boss, in-start ko tapos bigla kong ginasan. Hindi naman siya sliding. Kaya sabi ko kay customer, fuel filter lang yan. Ito nga mga boss, tinatanggal ko na itong fuel filter niya. Meron yan dalawang socket wire sensor. Dito sa ibabaw, nakita nyo yung tinanggal ko isa. Ipipress nyo lang yun tapos hihilahin nyo. Tapos gamit ka ng long nose para dito sa clamp ng fuel hose mo. Kasi nakaipit itong clamp dito sa fuel hose. Ilis mo lang itong clamp niya tapos itulak mo pababa itong fuel hose para matanggal mo yan. Ganon din sa kabilang side mga boss, dito sa fuel hose pa rin yan. May clamp yan na umiipit dito sa fuel hose, kaya ililis mo yan para matanggal sa pagkakaipit itong fuel hose, nang sa ganon maibaba mo itong fuel hose or matanggal mo dito sa fuel filter pump assembly mo. At dahil nga sa kumapit masyado itong clamp dito sa fuel hose mga boss, dinalawang kamay ko na yan tapos itinulak ko itong fuel hose pababa para matanggal siya dito sa fuel filter pump assembly. I-close up ko mga boss para makita nyo na tanggal na itong fuel hose niya. Ayun, diba? Tanggal na siya. Dahil sa tanggal na yung dalawang fuel hose niyan mga boss, pwede mo na ngayon iangat itong fuel filter assembly mo. Kung medyo matigas siya tanggalin mga boss, ang diskarte yan, alug-alugin mo lang. Tsaka mo ngayon dahan-dahan iangat. Kung makikita nyo mga boss, yung tinuturo ko, may isa pang socket wire yan dito sa ilalim ng fuel filter pump assembly mo. Tanggalin mo lang yan mga boss, pinipress lang yan tapos huhugutin mo na itong socket wire nya. At dahil wala nang nakasabit dito sa fuel filter pump assembly nyo, pwede mo na ngayon palitan ng fuel filter yan mga boss. Pero bago mo luwagan yung lock ring yan mga boss, kung makikita mo itong itinuturo ng daliri ko, meron diyang mga arrow mga boss, magkakatapat yan sila. Simula yung arrow dyan dito sa housing ng filter mo mga boss, yan tinuro ng daliri ko, papunta yan dito sa lock ring, papunta yan sa upper pump. Kaya mga boss, tatlo yung arrow na yan na makikita nyo. Ang ibig kong sabihin, kapag binalik nyo na itong upper pump, itong lock ring, pati itong housing, pag binuo nyo na siya, dahil nga sa tatanggalin nyo itong lumang fuel filter, papalitan nyo yan ng bago. Kaya ang mangyayari yan, huhugutin nyo itong upper pump. At para nga sigurado ka na pag binalik mo itong upper pump is tama, dapat sundan mo yung arrow, itapat mo yan dito sa tinuturo ko sa housing. Dapat magkatapat yung upper pump na arrow dito sa housing, yung arrow niya rin, magkatapat yon. Itong lock ring, may arrow din yan mga boss, pero mamaya ko na ituturo sa inyo. Pansamantala, luluwagan ko muna itong lock ring niya. Pag niluwagan nyo naman itong lock ring mga boss, pakaliwa lang yan. Tapos iangat nyo na itong upper pump. Sigurado marumi na ang fuel filter nito. Pag ganito kasi mga boss na problema, yung hirap na siya umakyat, kadalasan niya na encounter ko fuel filter. Hindi yan intake manifold or AGR, hindi. Dito lang yan kadalasan sa fuel filter. Kung makikita nyo, di ba? Grabe na yung itim or dumi nitong fuel filter ni customer. Siguro matagal na itong hindi napalitan. Dahil nga sa natanggal ko na itong fuel filter mga boss, syempre naman, bago mo ilagay yung bagong fuel filter, dapat malinis itong housing, pati itong upper pump niya. Ayan mga boss, oh. Ang ginamit kong palinis dyan mga boss, diesel din. Mahalaga na malinis yan bago mo ilagay itong bagong fuel filter. Kita mo naman itong bagong fuel filter mga boss, oh. Puting-puti yan. Tapos hindi mo lilinisan yung housing, pati yung upper pump. Eh di wala din, kumapit din yung dumi dyan. At dito naman ako sa housing ng fuel filter, kung makikita nyo, tinanggal ko yung lumang o-ring yan. Siyempre naman, papalitan ko yan ng bagong o-ring or gasket. Siguro naman mga boss, kahit na hindi ako magsalita, nakita nyo naman kung paano ko nilalagay itong o-ring nya dito sa housing ng fuel filter. Pati itong bagong fuel filter mga boss, nakita nyo, oh, pinasok ko lang siya sa loob, di ba? Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, di ba? Nakita nyo naman, napakasimple lang gawin. Dito naman sa housing ng fuel filter, ayan yung arrow, di ba? Tinuro ko. Tapos sa upper pump, may arrow din yan. Kung makikita nyo, yung tinuturo ko ulit, nasa sulok yung arrow mga boss, pero kita nyo yan. Basta mahalaga mga boss, itapat nyo itong arrow dito sa housing, pati dito sa upper pump. Dapat magkatapat yung arrow na yan. Kasi kapag hindi magkatapat yan, mag-iiba yung position ng fuel hose nyo. Lalayo siya, hindi siya aabot. Doon ka na ngayon magkakaroon ng problema. Sa pagbalik naman yan mga boss, pag magkatapat na yung arrow, di ba? I-press mo na yan. Idiin mo itong upper pump dito sa housing ng fuel filter mo. Ayan mga boss, so nakikita nyo, di ba? Ididiin ko lang yan. Medyo maganit lang yan ipasok mga boss kasi nga ang gasket niyan is goma. Pag hindi kaya ng powers nyo mga boss, pwede mong itukod yan sa tuhod mo, tsaka mo idiin itong upper pump dito nga sa housing ng fuel filter mo.
O kaya naman dumiskarte ka sa alam mo, wala naman masyadong big deal dyan mga boss. At dahil nga sa lumapat na itong upper pump dito sa housing ng fuel filter mga boss, nakita nyo 'di ba, iniroskas ko na siya. At nakita nyo itinuro ko ulit yung arrow dito sa upper pump pati dito sa housing. Isum nyo mga boss, pero magkatapat yan. Ngayon dito naman sa lock ring mga boss, may arrow din yan. Pag naisagad mo na yung ikot dito sa lock ring mo mga boss, tutunog yan mga boss, ibig sabihin nakalock na yan. At kung nakita nyo itong tinuro ng daliri ko mula sa upper pump, sa lock ring at dito sa housing ng filter nyo, is magkakatapat na yung arrow nyan. At dahil nga sa okay na yan mga boss, pwede ko lang ibalik yan sa dati niyang position. At ito namang hinahawakan ng daliri ko mga boss, ayan yung tinuro ng daliri ko, kung mapapansin nyo, kabilaan yan mga boss, may gatlayan kung napansin nyo, di ba? Tapos dito naman ako sa ituturo kong bakal mga boss. May bakal dyan mga boss eh. Yung gatla na yun mga boss, ipapasok mo dito sa bakal, ipapa-slide mo yan pababa. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil pag nandyan na kayo sa actual, madali nyo na lang yan maiintindihan. Bago ko ilagay itong fuel filter assembly, ilagay ko muna itong socket wire sensor niya. Ayan mga boss. Ayan yung nasa ilalim mga boss eh. Una mong ilalagay yan. Tapos ito na mga boss, kung makikita nyo, ipapa-slide ko na itong fuel filter pump assembly. Dito nga mga boss sa dati niyang position. O nakita nyo 'di ba? Hindi naman siya mahirap ilagay basta may isentro mo lang itong fuel filter pump mo dito sa pagkakabitan niya. At dahil nga okay na ako diyan mga boss, o dito naman ako sa fuel hose. Sa paglagay ng fuel hose mga boss, yung isa lang muna ang ilalagay nyo. Huwag kagad sabay yung dalawa, isa lang. Pero ilagay nyo na itong clamp dito sa fuel hose. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na yung clamp diyan. Alam niyo mga boss, kaya isang fuel hose lang muna yung inilagay ko at hindi ko muna nilagay yung fuel hose papunta dito sa makina dahil nga sa magbi-bleed muna ako. Kung makikita nyo dito sa ibabaw ng fuel filter pump nyo, di ba? May binubomba ako dyan. Kailangan kasi mga boss, mapuno ko ng diesel itong fuel filter housing niya bago ko pa-start itong makina. Paano ko malalaman yon? Pag nakita nyo buo na yung diesel na lumalabas dito sa paglalagyan nyo nga ng fuel hose papunta yan sa makina, ibig sabihin mga boss, okay na yan, wala na yung hangin. Pwede mo nang ibalik itong fuel hose mo, tapos yung clamp nyan, pwede mo na rin siyang ilagay. At pag okay na yung pagkakalapat ng mga clamp nyan dito sa fuel hose mga boss, i-check mo pa rin yan. Dapat okay na okay yung pagkakalapat ng clamp para wala siyang singaw. At syempre naman mga boss, huwag nyong kalimutang ilagay yung isa pang socket wire sensor nya dito sa ibabaw ng fuel filter pump nyo. At para sigurado, ipump nyo ulit mga boss. Mapapansin nyo naman mga boss pag wala sang singaw eh. Titigas yan pag binomba nyo. Gaya nito, matigas na siya ibomba. Kaya ang gagawin ko dyan ngayon mga boss, i-start ko na itong makina. At dahil napa-start ko na itong makina mga boss, ipump nyo ulit yan. Dapat pag binomba nyo yan, ganun pa rin, titigas pa rin itong pump nya. Kapag binobomba nyo siya, tumitigas dapat yan. O kita nyo, hindi ko na siya may diin. Ibig sabihin, okay na yan, wala na yung hangin. I-switch off ko ulit itong makina mga boss, tapos i-start ko ulit yan. Dapat one click pa rin yan. At dahil okay na ito mga boss, maganda naman ang starting niya. Tapos nag-road test kami, bumalik na yung dati niyang hatak. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!